Magandang araw po para sa lahat ng ating mga senior citizen. Ngayong araw ay may dala akong balita at update patungkol sa Universal Social Pension. Pagka-scroll up ko sa aking Facebook, nakita ko itong page ng The Manila Times at mayroon itong content na related sa update ng Universal Social Pension. So, ika nga dito sa headline, may nakalagay dito, Lawmaker pushes seniors Universal Social Pension. Basahin natin yung caption. May isang lawmaker daw na taga Bicol na nag-appeal sa lahat ng mga senador na i-approve na ang Universal Social Pension before pa mag-end ang 19th Congress, na kailangan na po mag-grant ang social pension sa lahat ng mga senior citizen. Ang The Manila Times, ang pinopost po dito ay mga balita at update patungkol kung ano po yung nangyayari sa ating bansa. And you can legit check po para po kayo po ay makapag scroll po doon sa kanilang page at malaman nyo kung ano yung content ng article at page na ito. But bago natin i-dissect kung ano ang content na nakalagay dito na update patungkol sa Universal Social Pension at sino ba itong nag-update or na gusto nang mapa-approve ang Universal Social Pension, ang gagawin muna ay magpapakilala muna ako. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video ko ito. Mag-comment ka if may concern ka related sa video na ito. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung ikaw ay handa nang malaman kung ano na ba yung update sa Universal Social Pension, atin na pag-uusapan. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. noong Sunday, sabi niya dito, I am appealing sa lahat ng mga senador na ipasa ang propose na universal monthly pension ng lahat ng mga senior citizen na may equivalent na initial na 500 pesos and then bump up na maging 1,000 per beneficiary within 5 years and after this program's full implementation. As such, financial aid will help all elderly. So nakita talaga ni 2nd District Representative Villafuerte kung ano yung mga hinanaing, ano yung kinakailangan ng ating mga senior citizen, na napakalaking tulong na po kung ma-approve itong Universal Social Pension. Alam natin na ang mga senior citizen ngayon ay nangangailangan talaga ng pera para sa kanilang panggamot o ano pa yung mga personal necessities nila na binibili nila, at wala na kasi silang trabaho at nasanay bigyan ito ng pansin ng lahat ng mga senador na ito muna ang pag-uusapan. Huwag munang mag-focus lahat ang atensyon nila sa nila sa kay Alice Go, kang Kibuloy, kasi marami ang nagugutom ng mga senior citizen, marami ang nangangailangan ng gamot ng mga senior citizen. Kaya saludo ako kay Honorable Raymond Villafuerte na talagang pinupush niya ang Universal Social Pension at hinikayat niya ang mga senador na makiisa sa programang ito dahil marami talaga ang matutulungan, lalo-lalo na ang ating mga Pilipinong senior citizen.
And not just our indigent senior citizen, dahil meron tayong tinatawag na indigent senior citizen na tumatanggap ng social pension. Yun lang po yung mga merong walang trabaho, yung masakitin at saka walang tinatanggap. Kung yung iba ay hindi parte sa indigent social pension, ano yung pwede nilang gawin? Sila ay umaasa na matulungan sila ng gobyerno at nang mapakinggan nila ang universal social pension. Sobrang laki ang kanilang saya, at ngayon po ay umaasa sila. Ako ay nanawagan kung ang isa sa mga mayor, isa man sa mga mambabatas ang makarinig nitong vlog na ito, I am urging na i-push na natin na maging batas na. Dahil ngayon, hindi pa talaga nila mapirmahan dahil nasa sa focus nilang doon kay Alice Go, kakibuloy ng mga kaso. Why not i-focus muna ito, dahil hindi ito mapirmahan ng ating presidente kapag hindi pa napag-usapan at hindi pa napag-isahan ng boto na ipupush talaga na maging batas na itong universal social pension. Dahil ang kopo dito is with the ever-rising cost of essential food items na alam naman natin na sobrang mahal na ng bilihin sa ating mga market. Yung iba pa, mahal ang bilihin ng mga medicines para sa ating mga senior citizen, na sana'y maging approved na ang tawag dito, universal social pension. Sa hindi po nakakaalam, si Villafuerte po ay isa sa mga co-author sa House Bill 10423. So ang House approved its version of the bill last May 21. So sa House po, na-approve na po ito noong May 21. So HB or House Bill number 10423 will further amend to Republic Act 7432, or an act to maximize the contribution of senior citizen to nation building, grant benefits and special privilege and other purposes, which entitled the indigent senior citizen to a monthly stipend. So under this bill, sa senior citizen who are previously not considered as indigent shall be entitled to a monthly stipend of 500 pesos. So hindi yung kasali dito sa social pension, yung indigent social pension, kasi baka gusto ko lang po i-clear sa lahat ng mga senior citizen, kasi iba po ang universal social pension at social pension para sa mga indigent. So explain ko muna, kasi maraming nagko-comment sa aking videos patungkol dito. Sir, akala ko approved na yung universal social pension. Bakit marami nang tumatanggap? So yung unang vlog ko po is patungkol po yun sa indigent social pension. Para lang po yun sa mga indigent at yung mga naibigay ko ng mga qualifications. Itong universal social pension na ipinapasa ngayon, or what I mean, pinag-uusapan ngayon sa Kamara, is para ito sa lahat ng mga senior citizen. Wala na itong pili. Kahit ano pa yung status mo sa buhay, kahit may ngipin ka, wala, or ano pa yung estado mo sa buhay, basta all about universal social pension. Wala na pong pinipili. Wala na pong mga qualifications na hinihingi as long as you are a senior citizen. Pero yung social pension for indigent po is meron talagang qualifications. Kung ikaw ay mayroong tinatanggap na SSS, GSIS, hindi ka po pwede doon sa indigent social pension. Kapag ikaw ay masakitin, hindi ka na masakitin, may support ka sa family mo, kung sa abroad, hindi ka pwede sa indigent social pension. Kung ikaw ay may trabaho, may honorarium ka, kung saan ka trabaho ngayon, hindi ka pwede sa indigent social pension. So, alam ko na marami pa ang hindi kasali sa indigent social pension. That's why I know that they are hoping na maging batas na ito, no? Para naman makatanggap sila ng mga tulong mula sa ating gobyerno.
Laking tulong na po ito. At laking salamat at saludo ko kay Villafuerte, Honorable Villafuerte sa pag-encourage sa lahat ng mga senador na bigyang pansin ang lahat ng mga senior citizen na matulungan ang kanilang pangangailangan at maibigay ang tulong na kinakailangan ng ating mga senior citizen. Ginawa ni Villafuerte ang apela habang ang bansa ay ipagdiriwang ang yearly Elderly Filipino Week sa first week ng Oktubre. At inililipat din ng panukalang batas ang social pension sa National Commission of Senior Citizen from the Department of Social Welfare and Development within the 3 years from the time na mag-take effect ito. At susuriin din ng DSWD if necessary na i-adjust ang amount sa Universal Social Pension every 2 years, taking into account of various needs of Filipino citizen and relevant economic indicators as reported and published by pertinent government agencies and authorities. Ang RA 11916 na co-author din si Villafuerte, nag-raise siya ng monthly allowance ng indigent senior citizen sa 1,000 galing sa 500. So siya po yun ang nag-raise ng monthly allowance. So napakaganda ng movement ngayon na ginawa ni Honorable Villafuerte na talagang inakma niya sa pagdiriwang ng elderly Filipino citizen ang pagpa-push talaga na mai-approve ang Universal Social Pension. Dahil kung hindi gagalaw, hindi sang-ayon ang mga senador, hindi nila pag-uusapan ito, pagbigyan pansin, ay nako, hindi talaga ito magiging batas. Dahil kung hindi nila mapagsang-ayunan ang Universal Social Pension, hindi po ito talaga mapipirmahan ng ating presidente. Dahil kinakailangan po talaga na pinag-usapan or napag-usapan ng mga senador bago po ito na i-approve at gawing batas, na sana'y maging batas na at makinig sila sa sinasabi ni Villafuerte na tulungan natin ang ating mga senior citizen. Huwag mag-focus sa lahat ng mga pinag-abalahan nila ng mga kaso na sobrang dami pa na pwedeng pagtuunan nila ng pansin. Na sana'y nakakuha kayo ng ideya at aral sa vlog na ito. Ito lang po yung latest update para sa ating Universal Social Pension. Maraming salamat sa panonood.